what's up mga kausay? Nandito na naman nga tayo sa bagong episode, which is the full review of Ruzi Tyrant 250. So dito ako ngayon sa Marilake, so it's morning. So itatry kong ibigay lahat ng information na kailangan nyo about this motorcycle. Okay? Tara guys, simula tayo sa headlight. Dito muna tayo sa front guys. So sa head, ito yung signature ni Ruzi, di ba? Okay. Tapos punta naman tayo dito. Ito yung dito nyo makikita yung coolant niya. Meron na ring cover. Pasensya na guys kasi pumunta ako dito maulan. So nilinis ko pa, pinunas-punasan ko pa. So makikita nyo may mga dumi. Pero okay naman siya. Sunod naman natin is yung gas tank. So sa gas tank niya, yung capacity ng gas tank niya is 15 liters. Okay, yung unang kinuha ko to sa Ruzi Lamuan, naglagay na sila ng 1 liter. So nagpagas na lang ako ng 14 liters. Mga 500 pesos yata yun. So sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin guys, so please click that subscribe button and the notification bell kasi i-update ko kayo kung ano yung gas consumption niya. So since nga pinultang ko siya, hindi pa siya nauubos hanggang ngayon. So kapag naubos yon, doon natin makukuha yung actual gas consumption. Alright? So dito sa tank niya nga pala guys, pag kinaltok nyo, solid siya. Solid yung tunog niya. Hindi katulad nung kung i-compare mo lang naman sa Ruzi Classic 250, mapapansin mo na medyo manipis. Pero ito, solid. Solid yung tunog niya. Ngayon, punta naman tayo sa panel. So, yung panel niya, ito yung tsura ng panel niya. Okay, so pagka-open nyo, maririnig kayo na parang tunog. Siguro mga 1 to 2 seconds lang yon. So, currently, yung trip ko is 148 kilometers. Ito yung total kilometers niya mula nung nakuha ko. Pwede nyo rin siyang i-trip kada change oil nyo para ma-monitor nyo. Okay, so yung purpose ayun yung purpose ng isang button para makita nyo yung trip and then yung actual total kilometers nyo from the time na kinuha nyo siya sa asa. Tapos, purpose naman nitong isang button is to change the color of your panel. So, this one is red, this one is orange or yellow. So, I really prefer the red and the white kasi talagang elegant. Yung dating nire-review ko lang, pinapanood ko lang sa TV, sabi ko parang plain naman ng itsura nung napaka-plain naman ng itsura nung panel. Pero pag nakita nyo siya sa personal guys, it's really elegant. Napaka-elegant nung itsura niya. So, hindi siya ganun hindi nyo sasabihin na mumurahin yung motor. So, okay. Dito nga pala guys, naglagay rin sila ng charging port. So it is really important for those who will use this motorcycle for deliveries, for long ride. So no need for you to bring your power banks. Okay, so yun, ito rin yung itsura ng susi niya. Yan. May silver siya, tsaka may hawakan. Okay. So ito, naglagay na lang ako ng mount ng SJ cam. Naglagay ako ng mount ng SJ cam para rin sa camera. Meron tayong camera. Okay? Now, dito naman tayo sa throttle niya. So, nasasabi ko na makapit naman to. Ito, solid yung, of course, lagi namang solid yung dulo. Lagi mabigat yan. Ito, makapit din. Ito namang brake niya, it's the usual material. Okay. Tapos dito sa kill switch niya, dito hindi ako napipremiuman. So parang yung material dito sa kill switch na to, parang hindi gano'n ka-premium. Parang normal plastic lang siya. Pero the rest, okay naman na. Tapos dito sa side mirror niya, so kita naman, malaki yung makikita mo sa likod. So para safety na rin. Okay. Tapos other side naman is the usual high beam, left and right.
and then the horn, and then yung, of course, the left side mirror. Okay, so punta naman tayo dito sa seat. Etong sa seat, sobrang lambot niya. Ito, masasabi ko na premium din yung pagkakagawa. Yan. So kahit may angkas ako, komportable, saktong-sakto yung angkas, salong-salo yung wet pack. And then pagkatapos nyan, punta naman tayo sa, again guys, the engine is 250cc. So for technicalities, mamaya ipapakita ko rin sa inyo. Okay guys, so dito naman tayo sa taillight. So papakita ko sa inyo kung paano ganyan yung itsura niya. So nakailaw na talaga siya, or kahit daytime nakailaw na talaga siya. And then kapag preneno mo siya is ito. Yan. Then punta tayo dito sa seat naman. Yan, so napaka elegant. Maganda yung ilaw niya, hindi siya parang mumurahin. So, tapos ito, maganda siya guys. Okay. So, next is yung muffler naman. Papakita ko sa inyo yung actual tunog ng muffler niya. So, medyo ipo-focus ko lang. Okay guys, so ganito yung tunog ng muffler niya. Napaka-solid. Then punta naman tayo dito. Pagpasensyahan nyo na guys, maputik talaga pumunta ako dito. So disc brake na rin siya. So just to clarify lang guys, hindi pa siya ABS, no? So front and back disc brake. So based naman sa handling, masasabi ko naman na maganda yung handling niya, malakas yung brake niya, and hindi ako nahirapan pag mag-full stop. Hindi naman siya ganun na naglalak. Huwag mo lang masyado talagang didiinan kasi hindi pa talaga ABS to. And then when it comes to the shock niya, it has a mono shock. So sobrang laki ng shock niya guys. Kayang-kayang laruin talaga kahit dalawa pa kayong nakasakay. Alright. So pagdating naman sa engine, it has 1.3 liters of engine oil. Okay. So ganyan yung itsura nung muffler niya. Yan. So for me, hindi mo na kailangan palitan yan. Maganda na yung tunog, maganda na yung itsura. Okay, tapos ito tayo dito. Okay, so basically, ganyan yung itsura niya guys. So ako guys, naglagay ganong klaseng settings ng makina nun is kayang tumapat sa 400cc ng Bristol. Kasi tinest nila yon. So yung point ko lang dito guys is huwag kang matakot dahil knowledgeable naman na tayong mga mekaniko natin. Kayang-kaya kung gusto mo na patasin yung speed niya, so kayang-kaya nilang i-modify. Kung gusto mong bababain yung fuel consumption niya, meron silang tinatawag dun na SGS, which is Super Gas Saver. Ayun yung sinasabi niya sa akin na kahit naka-fuel injected ka, kung naka-SGS yung makina naman ng isa is matatalo ng naka-SGS. So yun lang guys for this review. Okay guys, kung meron kang gustong ipagawa pa sa akin about sa motor na to, i-comment down below mo nga and I will definitely answer it, whatever question you may have. Okay guys, kung ikaw nga yung tatanungin, so sa price nitong 110k, so would you consider buying this? If not, may I know the reason? Can you comment down below as well kung ano yung reason bakit hindi ka mag-i-invest ng 110k sa ganitong classic motor or sa ganitong kagandang motor. So that's it for now guys. Papakita rin ako ng ibang video clips on how I handle the motorcycle or how it feels like
when you are driving this motorcycle, the Rusi Titan 250. Bye guys!